Ayan, so here is our chapter 4 sa engineering surveys natin. So ito yung chapter 4 natin, subdivision of land. So ito yung mga sample problems natin. So ito yung sample problem number 1 natin. So dito, subdivide a lot using a line passing through point A to point C. So compute the two areas. So dito, ito yung survey data natin. Ngayon, ang una natin gagawin is ipa-plot natin. So plinat na natin sa AutoCAD para mas accurate. So ito yung accurate na plot nitong mga survey data natin. So ito, A, B, so north, east, B, C, C, D, and E, D, E, and E, A. Ayan. So, dito, ito yung lot natin. Yan. So, ang gagawin natin, subdivide daw natin itong lot natin passing through point A to point C. Saan na ba yung ano natin? So, ito. So, galing sa point A, ayan. So, pupunta tayo sa may point C. So, hahatiin natin yung lot. So, from point A to point C. So, ito yung itong violet na yan. So, yan yung DL natin or the division line or the dividing line. So, ito, ilagay natin yung area 1 dito sa taas and then sa baba, area 2. Ngayon, para makuha natin yung ito, mga area 1, area 2. So, ang gagawin natin, kunin natin yung latitude, departure, DMD, and double area. And after nun, kunin natin yung total area nito. Yung lot natin, ito. So, yun muna yung kukunin natin, yung total area. So, dito sa latitude and departure, so, isulat ko na lang yung mga nakuha kong value. Ito sa DMD and DA. So, dun sa previous videos natin, so, meron naman tayong mga sample problems na latitude and departure, DMD, and double area. So, dito isulat ko na lang. So, kung hindi nyo pa masyadong kabisado yung pagkuha ng latitude and departure, you can rewatch yung sa yun, yung mga sample problems natin. So, meron tayong mga playlist naman. So, balikan nyo na lang doon. So, doon tinuro natin yung mga shortcut kung paano mas papadali yung pagkuha ng latitude and departure. Ayan. So, dito isulat ko na lang. Okay. So, 218.76 277.83. Next is negative 136.72. 145.71. So, dito sa subdivision of land naman, madali lang naman to. Pero, of course, kahit madali, so kailangan pa rin nating aralin. So, minsan yung mga madadali, yun pa yung may hirap. Ganun, parang, and then 194.05. And then 40, and the next is 123.09, and then negative 182.95. So dito sa subdivision of land, so yung pinakamadali na pagkuha ng area is ito using DMD. So 'di ba meron tayong DMD, DPT, and then area by coordinates. So gagamitin na lang natin tong DMD. So ito yung pinakamadali. So next is ito, DMD. Ayan, so sulat ko na lang 277.83. Ayan, so negative 67. .30. Tapos, para ma-check nyo kung tama ito yung mga values nyo, so kailangan itong ito last na value dito sa departure natin, kailangan same pero magkaiba yung sign. So 182.95. So dito negative, kailangan dito positive para tama yung mga values dito sa DMD. So dito tayo sa double area, so ilagay lang natin. So kapag DMD, para makuha yung double area natin, so kapartner niyan, DMD times the latitude. Ayan. So
Ito, 277.83 times 218.76. Ayan, so isulat ko na lang. 778. So, ayan. 1, 891, tapos 306. Negative. 3 decimal places na lang yung ano natin. 59. Next, 84. 84,000. 275.915. And then 2.316. Ayan, so double check natin. Negative 95891, 306, negative 26,000, 269,402.59842, 84,000, 2259. And then, yung summation ng double area natin is equivalent to 100, negative 197. Tayo, negative 197,720.574. Ayan. So, para makuha yung total area natin, yung total area ng lot natin, so, di ba, area total, or let's say, A total, ayan. So, di ba, 1/2 times yung absolute value ng summation ng double area. Ayan. So, dito, 1/2 times, so since absolute value, ayan, so magiging positive na lang yan. So, absolute value, so positive. 720.574. Ayan. So, compute, yung makukuha natin na total area is 98,860.287 meter squared. Ayan, so hindi pa yan yung sagot natin. So ang sagot natin is kunin natin yung area 1 and then the area 2. So now ito yung total area ng lot natin. So ngayon, kunin natin yung area 1. So paano makuha yung area 1? So ulit, using DMD for area 1, so consider natin, so consider natin itong ito, A, B, B, C, and then itong division line natin. So para makuha natin itong area 1. So dito, ilagay ulit natin yung mga values ng latitude and departure ng A, B, and BC. So dito, so diba 218.76, tapos yung departure niya is 7.83, and then next is negative 136.72, tapos 145.71. Ayun, so again, para makuha natin yung latitude and departure ng division line natin, or the DL, di ba, yung ginagawa natin is kapag, ayan, yung summation ng latitude and then yung summation ng departure, kailangan mag-0. So, para mag-0 yan, so 218.76 minus 136.72, kailangan natin magbawas ng negative 82.04. So, para mag-0 yung latitude natin. And then, ganun din dito sa departure. So, 277.83 plus 145.71. Para mag-0 yung departure, kailangan natin magbawas ng 423.54. Ayan. So, ganun sa departure and latitude. So, dito naman sa DMD, ayan, so 277.83. Ayan, yung partner niya is departure. So, 145. So, 277.83 plus 277.83 plus 145.70, 145.71. So, that is 701.37. Ayan, and then 701.37
437 plus 145.71 minus 423.54. So that is 423.54. Ayan. So doon sa double area, nakuha na natin kanina. So yung DMD times latitude. So dito sa double area. So that is 60,778.091 and then negative 95,891.306 and then next is negative, so 423.54 times negative 82.04, so that is negative 3474 7.222. Ngayon, kunin natin yung summation ng double area. So that is negative 69,860.437. Ayan. So para makuha yung area 1, ayan. So area 1 is equal to 1/2 ng times the absolute value ng double area. So that is 1/2 times 69,860.437. So that is area 1 natin ngayon. So 34,930. Ayan, 930.219 meter squared. Ayan. So yan yung area, ito, yung area 1 natin. So ngayon, para makuha naman yung area 2, A2 na lang. So area 2, so para makuha yung area 2, so kailangan natin yung total area, ito, yung total area, minus yung area 1 para makuha natin itong area 2. So, area total minus area 1. So, area 2 is equal to, sila na ba yun? 98. Alam yun? Ito, 98,860. 860.287. I-minus natin. So, minus ito, 34,930.219. Ayan. So, makukuha natin ngayon yung area 2. So, that is 63. 63,930.068 meter squared. Ayan. So, wag niyo kakalimutan yung unit, meter squared. Ayan. For area. So, yan yung sagot natin for area 1 and area 2. So, dito mapapansin nyo yung sagot natin. So, mas malaki yung area 2 kaysa dun sa area 1. So, ayan. So, dito sa plot natin, so makikita natin na mas malaki tong area 2 kaysa dito sa may area 1. So, yan yung sagot natin for sample problem number 1 for subdivision of land. Ayan. Ayan. So, I hope na naintindihan natin for this sample problem number 1. Ayan. So, thank you for watching.